Tinatayang umabot sa halos 1,000 job seekers mula sa iba't ibang panig ng lalawigan ng Batangas ang dumalo at nagbaka sakaling makatagpo ng trabaho sa idinaos na World Cafe of Opportunities o WCO Job Fair ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Batangas nitong Martes. Mahigit pang 7,000 ang inialok na trabaho nang may 31 kumpanyang binubuo ng 22 lokal at 9 na overseas employers. Humigit kumulang naman sa 200 aplikante ang agad na nakatanggap o natanggap sa trabaho sa araw na iyon. Ang World Cafe of Opportunities ay taunang programa ng TESDA na naglalayong mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng mga naghahanap ng trabaho at mga employer. Gayon din ay mabawasan ang job mismatch sa bansa. Layunin din itong mabigyan ng pagkakataon ang mga TVET or Technical Vocational Education and Training graduates na makahanap ng trabaho na angkop sa kanilang mga nakasanayan o kasanayan at tinapos na kurso. Narito ang pahayag ni TESDA Deputy Director General for Special Concerns, Felizardo Colambo, kaugnay ng idinaos na World Cafe of Opportunities. Effort ng TESDA para ipagmayabang ang kaalaman, skills ng mga Filipino workforce. Yung mga na-train na namin, pinagsasama namin yung mga prospective employers para pwede lang interviewin on the spot yung mga interesado at i-hire ka agad. So katulad ngayon, maraming sumahipon na mga private, foreign and local corporations na readily willing to hire kung sino man yung mag-apply na magkukwalify. No? Doon sa mga napatapos namin sa mga skills training. So, ugnayan ito ng lahat ng mga stakeholders, hindi lang ng TESDA, kasama ang DMW, yung migrant workers, kasama ang DOLE, at saka yung local government primarily, kasi sila yung nakakasakop ng mga constituents na nangangailangan ng serbisyo ng TESDA. Kasi minarapat naming magsama-sama kami sa isang event kahit once a year para mabigyan ng oportunidad yung mga kababayan natin sa area na outright o kaya forthwith. Sabi ng Senate, dapat forthwith, ano? Mabigyan ng employment yung mga graduates ng skills training ng TESDA. Sir, ito po bang WCO na to para lang sa mga na-train ng TESDA? Initially, primarily, binibigyan namin ng preference, no? Yung mga kasi nasisiguro namin na skilled sila at hireable. Diba? Pero open naman yan kahit sino. Kahit na nga yung mga galing na siguro sa pagiging employer sa abroad na bumabalik at gustong mag-employ ulit, pwede silang apply dito. So, pero mas maganda siyempre, meron silang certificate from TESDA. Isa pa po, dun ho sa mga nakaraang WCO, ilan ho yung percentage na natatanggap? Ibig sabihin yung naging resulta nito? Outright. Oo. Usually, yung uma-apply, mga nag-file doon sa area, ang nakukuha mga 80% palagi. Kaya hopefully dito rin. Kasi malaki yung pangangailangan ng mga industries dito. I understand mga 7,000 ang kailangan nila. Kakaunti lang ngayon sumipot eh. So, sana makuha lahat sila, 100%. But usually 80%. So, we can assure them, we can guarantee them with more than enough available spots sa employment, makuha sila, lalo yung mga nandito ngayon. Sir, Batangas area lang po ba ito? All over the country. We schedule this. We do this. Kung hindi man simultaneous, basta nakaschedule yan, halos every month meron kaming World Cafe of Opportunities. Sir, sa assessment paano niyo masasabi na talagang nag-responsive itong WCO na ito bilang pagkuha natin ng, sabi nga natin, ng maayos na workforce para sa mga companies natin? Nagkameron na ng pagbabago sa programa ng ahensya mula nung nagpalit ng liderato.
ang strategy ay yung aming training, sinasama na namin dito yung industries, di ba? Meron kaming industry boards, meron kaming mga grupo ng mga employers na kasama sa pagpaplano. At ngayon, kasama na rin sila dun sa pagtitraining. Hindi lang yung TESDA, but dun sa ginagawa namin training, hindi lang sila buong panahon ng pagsasana ay nasa training room sila, kundi hinahalo na dun sa actual place of work. Kundi meron tayong law na napirmahan, yung IBET, tinatawag, Enterprise-Based Education and Training, na hinihikayat na yung mga companies na magsagawa, sila na mismo magsagawa ng training at yung programa nila i-accredit, i-align lang dun sa training regulation ng TESDA. Sila na yung pauubaya namin. Of course, with our guidance pa rin. Pauubaya na sila mag-conduct ng training nung kailangan nilang workforce. Tapos, i-assess namin ito pagkatapos, tapos bigyan ng certificate. Masasabi po ba natin na yung ating mga training na ibinibigay sa mga kumukuha ng training sa TESDA ay responsive sa pangangailangan ng industriya? Oo. Ito na nga yung approach namin. Noon dati, puro ang training, TESDA lang ang nagko-conduct. Pero ngayon ang approach na, para sigurong makukuha talaga, magagarantiyahan, yung industry na mismo yung magko-conduct ng training with our guidance. Sila na. Meron pa rin na dyan yung TESDA. Parang nakikita natin na talagang swak yung training sa pangangailangan na ma-solve yung mismatch na tinatawag. So, iti-training din sila, is-training sila dun sa competency na kailangan ng workforce na kakailanganin nila. So, pagka hindi sila pasok dun, hindi sila mai-employ. So, nakagarantiyahan na pag tinanggap na nila for the training, hire na yun pagkatapos. Nagsilbing one-stop employment hub ang naturang programa sa pamamagitan ng pagtitipon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaang nasyonal upang magbigay ng tulong sa mga aplikante sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento sa kanilang paghahanap ng trabaho. Samantala ay lumagda rin sa isang Memorandum of Understanding ang TESDA at ang City Agriculture's Office ng lungsod ng Batangas na kinatawan ni TESDA Calabarzon Regional Director Archie Grande at Batangas City Mayor Marvy Marino upang higit pang mapalakas ang koordinasyon sa pagpapatupad ng mga programa sa pagsasanay. Actually po ang programa natin sa TESDA, inaalok namin doon sa mga 15 years old and above. So po yung mga out of school youth na may edad 15 years old and above, pwede naman po talaga sila mag-train, mag-avail ng mga programa ng TESDA. Ang maganda po niya, libre, may libre pang assessment, tapos may allowance pa po yan. Tapos naka-link up pa kami sa mga industry para yung kanilang employment after ng training, sigurado. Nasa malugod po kaming ina-announce namin na nasa 80% yung aming employment rate. Pagka nag-undergo ng TESDA training, halos 80% po sa kanila ay nakakapagtrabaho. Para sa BNN Integrated News, Jonald Medina Rayos, nag-uulat.